Magandang araw sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240 ng Philippine National Police Santa Maria. Ang tatalakayin po natin ay isa sa napakahalagang bagay din na kung meron lang sana pong gabay ng karunungan ang tao, tayo, at ang mga nakapaligid sa atin. Kung meron lang sanang pangunguna ng karunungan ang tao, less ang traffic, stress, less ang perwisyo sa pamayanan, less ang problema sa gobyerno. So napakaraming mga disappointments ang mawawala. Kung tayo lang sana ay naghahangad na pangunahan ng karunungan ng Diyos, hindi natin naipilit yung ating sariling kagustuhan, bagkus yung karunungan ng Diyos ang maghari. Napakapayapa ho ng ating mundo. Ang malungkot na katotohanan, ayaw ng tao ng karunungan. Liban dun sa mga tao na ang hangarin ay maluwalhati ang Diyos natin. Sa unang hari, tanda po rin ito ha, chapter 3, verse 5 and following. Pag ho kayo ay tinanong ng Diyos o sinabihan kayo ng isang bagay na ito, kung mana naman talaga, kung ikay oportunista, ito na ang, you grab this. Kaya sabi ng Bible, napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi at sabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Mga kapatid, sinasabi ho ng Diyos yan sa atin, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Real talk tayo. Mag-usap tayo. Humingi tayo sa Diyos ng karunungan. Again, salamat po sa inyo lahat. Nakasama natin ngayong oras na ito sa ating pag-aaral. Sa po ng mga nasa Bulacan, sa Manila, of course sa ibang panig ng ating bansa, lalo yung mga nasa labas ng ating bansa. All of us need wisdom. So sabi ng Diyos kay Solomon, hingin mo kung anong ibibigay ko sa iyo. Ang ganda ho ng salita ng Diyos. Hihingi ako ng karunungan. Sabi ni Solomon, ikay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang si David ng malaking kagandang loob ayon sa kanyang inilakad sa harap mo, sa katotohanan, sa katwiran, sa katapatan ng puso sa iyo. At yung iningatan sa kanya itong dakilang kagandang loob na yung binigyan siya ng isang anak na makaupo sa kanyang luklukan. Bigyan mo ang iyong lingkod, listen, ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang makilala ko ang mabutit masama, pagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan. At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. In short, he was asking for wisdom. Mabuting tao, maganda ang puso, hindi siya nanamantala sa Diyos. In fact, hindi naman ayaw na ng Diyos ang maling hihingi. Mga kapatid, let us ask God's wisdom. Huwag natin pairalin yung ating sariling karunungan. Wala akong mararating. Niki sa miho, hindi tayo aangat. Sa buhay, hindi tayo uunlad, hindi mapapanuto ating direksyon. What we need is God's wisdom. Paano pa magkaroon ng karunungan? How can we acquire wisdom? By the way, ano po ba yung karunungan or wisdom? Wisdom is the application of knowledge. Yung nalaman mo, in-apply mo. Yung natutunan mo, ipinamuhay mo. That is wisdom. It's knowing what to do with the things we know. Ang mali ho sa mga tao ngayon, mali na, ipinipilit pa. Bawal mag-counterflow, ipinipilit mag-counterflow. Bawal mangurakot, siya pang nagdudumaling gawing ng mga tao. Nagkamali na, ang tigas pa ng mukha. So how can we experience growth, success, pag ganun tayo, kagaling sa ating kaunting nalalaman? So if we are full of wisdom, makikita yun sa ating salita, makikita yun sa ating mga kilos, because it's God's given.
On our own, hindi tayo magkakaroon ng tamang desisyon. On our own, we could not have our own right direction. Gabay pa rin ho ng Diyos. Sapagkat ang tunay na karunungan ay nakaangkla doon sa takot sa Diyos. So when you have that wisdom from God, lagi kang magpapasya batay sa ano ba sasabihin ng Diyos. Ano ba ang gusto ng Diyos mangyari dito? That is acknowledging kung sino yung Diyos sa ating buhay. Hindi basta-basta magpapasya, wala kang pakialam kung sino masaktan. But if that's the truth, no nonsense. Katotohanan really hurts. Pero yun isipan mo lang, wala namang karunungan, gusto mo lang makapanakit, wala kang asenso. True wisdom reflects genuine reverence sa Panginoong Diyos. And we value our relationship with God and eventually would avoid evil if we have wisdom mula sa Diyos. Tini po ang sabi sa awit 111:10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. So pagka kayo mayroong takot sa Diyos, you will have that wisdom. May mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisusunod sa kanyang utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakilanman. So ang taong mayroong karunungan, mahal ang salita ng Diyos. When we read, meditate, prioritize the Word of God, yung sinasabi ng Biblia, it will help us to grow unto wisdom. Talata pa, Proverbs 2:1 and following. Wika ng Bible, anak ko, kung yung tatanggapin ng aking salita at tataglayin mo ang aking mga utos, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding, kung magkagay iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. So when we are guided by God's Word, malalaman mo ang puso ng Diyos, mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos, and you will apply what He will do pag siya ang nasa kalagayan mo. Sama-sama tayo humingi ng karunungan sa Diyos. Sama-sama tayo humingi ng gabay. And when God asked King Solomon what he wanted, the king requested, give me an understanding heart, maunawaing puso, so that I would govern people justly. And the Lord was pleased. And He granted him not only wisdom but riches and long life and fame. Proverbs 2:6-7, ang Panginoon po ay nagkakaloob ng karunungan. From His mouth come knowledge and understanding. And God is granting a treasure of common sense to the honest. 1 Kings 3:11 and following. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat yung hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi ang mahabang buhay, o hiningi mo man ang kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong kaaway, kundi hiningin mo'y katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Sabi po ng Diyos, narito, ginawa ayon sa iyong salita. Narito aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na anupat walang gaya mo na nauna sa iyo, o may babangon mang sino man pagkamatay mo, sa akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan hindi mo hiningi yan, at gayon din naman ang karangalan, anupat walang magiging gaya mo sa mga hari, sa lahat ng mga yung kaarawan, and thou wilt walk in my ways to keep my statutes and my commandments as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Ito siya sabi, dahil hindi mo hiningi patayin ko yung kaaway mo, hindi mo hiningi yung sumikat ka, hindi mo hiningi yumaman ka, hindi mo maging magaling, ang nais mo lang magkaroon ka ng matalinong puso, nahahatol ng matuwid sa bayan mo, I will bless you with riches and long life. Ang ganda ano. So anong hamon sa atin? Get wisdom. Let us all seek wisdom from God. It's so precious, it's so priceless. Proverbs 4:5 and following. Get wisdom, magtamo ka ng kaunawaan. Huwag mo kalimutan, huwag humiwalay man sa mga salita ng aking bibig.
chapter 16 verse 16 and chapter 8 verse 11 and following, wisdom is the principal thing. So get wisdom with all the getting, get understanding. So it is better to get wisdom than gold. To get understanding, rather to be chosen than silver. For wisdom is better than rubies. And all the things that we may desire are not better to be compared. Ibig sabihin, karunungan, pinakamataas na uri ng bagay, hindi mo maikukumpara kahit sa pinakamamahaling bato. Sabi ni Solomon sa kanya anak, Proverbs 2:1, my son, if thou will receive my words and hide my commandments with thee, you see, sabi niya, you will prosper. You will find fulfillment. You will find good life. So he advises, anak, I will show you how to prosper. I will show you how to have a fulfilled life. Lapat ho yun sa ating lahat sapagkat tayo anak ng Diyos. Tayo mga sumampalataya kay Kristo. Siya pong ating Ama sa langit. So believe this counsel. Di lang bilin ni Solomon, but the words of God speaking to us. Seek wisdom. By the way, bago ako magtapos, wisdom is the product of the Holy Spirit. Hindi po ito natututunan sa kanto-kanto o paaralan. Proverbs 1:2, upang umalam ng karunungan at turo upang bulayin ang salita ng pagkaunawa. To receive instruction of wisdom, justice, judgment, in equity, in true wisdom, ang instructor po nito, ang Holy Spirit. So when the Bible calls the Spirit of wisdom, He is the source. Okay? And genuine wisdom is supernatural. Importanteng maunawa natin ang kaibahan ng wisdom and common sense. Common sense is natural. Mga bagay na normal. Gumagawa ka na normal. Pinatutupad mo yung tamang asal. That is common sense. Pero yung wisdom is uncommon sense. It originated with God. It resides in God. Emanates from God. And it's given to us from God as gift. So ang difference between wisdom and knowledge is this. Knowledge is needed to pass the test in school. But wisdom is needed to pass the test in life. Knowledge is learned. Wisdom is given. Knowledge comes from looking around, learning, listening. Wisdom comes from looking up, begging God to guide. Knowledge comes from study. Wisdom comes from meditation. Marubdob na pakikipag-ugnay sa Diyos. And wisdom teaches one how to apply knowledge. Wisdom is not synonymous with knowledge, nor substitute for knowledge. Rather, ang karunungan po ay produkto ng Espiritu. And some things in life cannot be learned. Some things in life must be given. That's why God is telling us, ask wisdom. Pagka wala kang karunungan, kung ano lang kapasyahan meron ka, madalas palpak pa. I would never minimize, never, a proper formal education. Dapat may edukasyon. Dapat edukado. Pero hindi po yung pagiging edukado, nagpapaging puno ng karunungan. Minsan kasi pa edukado, siyang magaling maging lapastangan. Siya pang magaling magpaikot ng kapwa kasi walang wisdom. And there are certain matters no school can teach us. And in a greater sense, there are issues about life that can only be learned mula sa Diyos. And that is wisdom, the product of the Holy Spirit. Secondly, when we have wisdom, we have the presence of the Savior. Proverbs 1:2, to know wisdom is to know Christ. So, if you do not have Jesus, kung wala ang Panginoon sa ating buhay, you will never have wisdom. 1 Corinthians 1:24, si Kristo po ang kapangyarihan ng Ama, ang salita na kasama ng Ama, at Diyos na nangungusap sa atin. At sabi ng Bible sa John 1:14, He is full of wisdom and full of grace and truth. So siya yung perfect expression, si Kristo, ng karunungan. He is the extension of divine wisdom. Ang tunay na karunungan po is discovered only in a personal relationship with Jesus Christ. Malang ho, malungkot dito, the people would rather stay away from God
stay away from the Bible, mas papakinggan pa ang aral ng tao, kasi nga naman, mas nakakasikat yun. Yet, kinalugdan ng Diyos na iligtas sa mga nagsisasampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kaya po tayo naging Christian at tayo sumampalataya sa Kanya. And God is so good. God is so wise that you will never be able to know Him by human wisdom. No theologians, no philosophers, no scientists of history could ever discover Him using human wisdom. And no one can ever know wisdom of God until Christ, the living wisdom of God, resides in our hearts. So, hiwalay po sa Diyos, hiwalay kay Kristo, walang karunungan. No wonder, kahit edukado, kahit mataas ang estado sa buhay, pag walang karunungan, palpak ang mga panukalang batas, mali ang mga desisyon sa buhay, walang saysay, no sense at all. God sent His Son to give us wisdom. And wisdom commences at conversion. Pag tayo nakakilala kay Kristo, we will have wisdom and it deepens by discipleship. Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So the moment a person is converted, naging Christian siya, the wisdom of God comes into his life and the indwelling Spirit of God begins to teach him the truth of the Bible, the truth of God. And no wonder, walang kapara, walang kasing halaga ang karunungan ng Diyos. So, as I close, ang karunungan cannot be learned in school. There are things that we cannot learn from school like intuition, diligence, integrity, consistency, loyalty, lalong-lalo ang wisdom. Wisdom is hard to define because it means more than knowledge. It goes much deeper than awareness. And so wisdom is important. And the way it should influence us is the way we should be guided by God's Word. So again, how does a person get wisdom? Actually, minsan, talagang masakit na katotohanan. Through pain. Pag si Kristo nasa ating puso, nasa ating buhay, hindi yung magiging maayos ang lahat ng bagay. The devil will try to attack us. Ang importante, naging anak ka ng Diyos. Naging Christian ka. You are on your way to heaven. But Satan will do his best to derail, to discourage, to disappoint us, to give us even more pain. And pain had gotten to help us to know God deeper. James 1:2 hanggang 4. Listen na, pagka tayo dumaan sa maraming pagsubok, maraming temptations, maraming trials, do not try to resent them as intruders. Total, di man natin may iwasan yung problema sa buhay. Let's welcome them as friends. Bring it on. Kasama naman natin ang Diyos. Ika nga, trials would come to test our faith. It will produce in us quality of endurance. And let the process go until that endurance is fully developed, making us matured. Men, women of integrity, no weak spots, nakauunawa, hindi makitid ng isip. And there's no shortcut to success. There's no instant endurance. Disappointments, losses, failures, diseases, changes, surprises in life are long and tough road to maturity. Let's welcome them through God's wisdom. There's no other road. So saan papasok dito ang karunungan? It comes through the God-ordained, painful surprises of life. When we learn to seek God's help and follow what James 1:5, if any one of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. So when we have responded, God give us wisdom. Lahat ng banat ng buhay, lahat ng pagsubok sa buhay, we'll be able to endure them rather than escape them.
So God will give us more wisdom and maturity at ang Holy Spirit na mag-guide sa atin lagi. Dapat lang manatili sa atin pag-iisip ni Kristo. So, as I close, if you have few intruders that would cause you pain, na hindi mo naman kayang kontrolin talaga, let's welcome them. Kaya natin dumaan yung proseso. And don't forget to ask God's wisdom. Tell your Father, ang Ama natin sa langit, that Lord, I'm running out of strength. And I need your help. I need your energy. Lord, I need light at the end of the tunnel. Lord, my mind is getting foggy. I need your fresh insight. I need the mind of Christ. He's willing to give you. Again, ang first statement natin, sabi ng Panginoon, hingin mo kung ano ibibigay ko sa iyo. I will ask for wisdom. And may you ask such thing mula din sa Diyos. So may God help us. And may God bless you. Ingatan po kayo ng Panginoon, araw-araw, gabayan ng inyong pamilya. May God give you peace. Please pray for our Squad 240. Patrolman Tyrone Espinosa. Patrolman Reginald de la Cruz. Patrolman Francis Lloyd Legardo. Police Corporal Jodrick Benedictus. Police Staff Sergeant Adel Burgess. Police Master Sergeant Fernando Datig. Police Master Sergeant Rudolph Cesar Ramos. Police Master Sergeant Ryan Garcia. Police Senior Master Sergeant Sir Wilray Guillermo, aming Assistant Squad Leader. And of course, ang aming Squad Leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Pray for us as we pray for you, and God bless us all. Until next time.